sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, na si Jesus, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3, talata 16. Maliwanag na sinabi ng ating Diyos Ama dito, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Jesus, na ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi kailanman mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay kung kay Jesus ka sasampalataya at wala ng iba pa. E paano na kung kangi-kangino ka sumasampalataya? Marahil ay ayaw mo kay Jesus o dili kaya ay hindi ka kontento kay Jesus kaya mayroon ka pang iba maliban sa Kanya. Kung ganun ang diskarte mo sa buhay, mapapahamak ka. Tanging kay Jesus lamang tayo dapat sumasampalataya. Kung ating hihimayin ng husto ang talatang ito, nangangahulugan lamang ito na hindi lang tao si Jesus, dahil walang tao ang may kakayahang makapagbigay ng buhay na walang hanggan sa kanginuman, kundi ang Diyos lamang. Naiisip ninyo po ba ito? Binanggit din dito na ang Diyos Ama ang nagkaloob ng kanyang tanging anak sa sanlibutan upang gampanan niya ang isang misyon na tanging si Jesus lamang ang qualified na makagawa nito. Wala nang iba pang sinugo ang Diyos Ama sa mundo maliban sa kanyang tanging anak lamang. Kaya, kung mayroon mang iba pang nagsasabi na siya daw di umano, ay sinugo din ng Diyos Ama, huwag ninyo siya paniwalaan. Baka isa lang siya sa mga tumakas mula sa mental institution. Kaya ingat lang po kayo para huwag nila kayong mabudol.